Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakay ngayon, ito po ay sa pagitan ni Gilberto Ramirez kontra Chris Billam-Smith, na kung saan isang unification title bout po ito sa pagitan ng WBA at WBO. Ito po ay sa cruiserweight division. Fight schedule November 16, taong kasalukuyan, nagaganapin sa Riyadh, Saudi Arabia. So bukas na po ito. At sila na rin po ang magsisilbing main event sa gabi ng labanan. At sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Na kung saan, inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganon, makakuha kayo ng idea at higit sa lahat, makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay mamalaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Maaaring ang inyong desisyon ay papabor o tataliwas ito sa aking pananaw o prediction sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon kayo dahil nasa inyo ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ndong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Bagamat bibihira na po ako nag-upload ng video, pero salamat pa rin sa inyo dahil patuloy ang inyong suporta. Okay, hindi na natin ito patagalin pa at alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamitin naman na referensya sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa panig ni Chris Billam-Smith. Bilang isang professional boxer, itong si Smith ay may impresibong kartada, 20 wins with 13 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 34 anyos, kasalukuyang hawak ang WBO World Cruiserweight title, na kung saan may height ito na 6 foot and 3 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 65%. Last fight, June 15, 2024, nakasagupa sa Richard Riakporhe, na kung saan yan ay rematch. Panalo ba yun na most decision itong si Chris Billam-Smith? Eksperyensya, karanasan ng boksingerong ito. Mga lods, kasalukuyan itong world champion, siyempre. At ang mga nakasagupa nito ay ang katulad ni Lawrence Okolie, Matheus Mastemart, Richard Riakporhe, na kung saan mga lods, ang mga yan ay mga kilala talaga yan sa cruiserweight division. Skills ni Chris Billam-Smith, pangkalahatan boxer-puncher. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan, tututo na bakbakan, kahit na hindi gaano. May counter-punching style. Footwork, kung saan may kakayahan din ito sa pagpapanatili sa kanyang distansya, sa kanyang katunggali. At syempre, footwork na kung saan moving around, ganyan. Taglay dito ang hand speed, power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, nasabi ko kanina, defensive style, atras, moving around sa kanyang katunggali, pagpapanatili sa kanyang distansya. Mga lods, pagdating po sa depensa, average lang din po. Ibig sabihin, may mga openings ito na kung saan delikadong makounter. Oo. So ngayon, sa panig naman ni Gilberto Ramirez, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada ang Mexicano. 46 wins with 30 wins coming by way of knockout. May isang talo din. Ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 33 anyos at ang height 6 foot and half inches. Southpaw ang stance, knockout ratio 65.22% at kasalukuyang hawak ang WBA. At hindi pa gaanong katagalan sa Gilberto Ramirez dito po sa division na ito. Dahil ito po ay dating lumalaban sa super middleweight at sa light heavyweight, na kung saan nabigo po siya doon sa light heavyweight, hindi po siya nag-world champion dahil nga tinalo ito ni Dimitri Bivol. At malaking bagay po ang kanyang pagkatalo kay Dimitri Bivol, na kung saan na ano siya, na yung bang natauhan sa mga kanyang mga kakulangan, ganon. So dito, last fight naman itong si Gilberto Ramirez, March 30, 2024, nakasagupa si Arsene Golamirian, na kung saan panalo ba yun na decision si Gilberto Ramirez.
Karanasan o eksperyensya ni Gilberto Ramirez, 2 Division World Champion po ito. Nag-World Champion sa Super Middleweight Division, champion ito sa WBO, at ngayon naman dito sa dito sa Cruiserweight Division, siya naman ay may hawak po sa WBA. Pero naging world title challenger din siya mga lods doon po sa light heavyweight division, which is nakasagupa na nga nito si Dimitri Bivol. Doon siya nakatikim po ng talo sa kauna-unahang pagkakataon. So, 2 Division World Champion si Gilberto Ramirez, nakasagupa si Dimitri Bivol sa dito naman sa Cruiserweight Division nga si Arsen Golamerian. Yun ang kanya nakatunggali mga lods. At syempre marami na rin ito nakatunggali. Syempre katulad nila ni Joe Smith Jr. ganyan. Iyang si Joe Smith Jr. Dati niyang world champion din ho sa super middleweight, kung di ako nagkakamali. So ngayon, dadako naman tayo sa skills o galawan ni Gilberto Ramirez. Pangkalahatan boxer puncher din po para sa akin. Pressure party style, defensive style, lumalaban sa brulan, todo bakbakan, may counter punching style. Taglay din ito ang hand speed, power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, pinakadepensa nito mga lods, weaving, tapik sa suntok ng katunggali. So, ano lang din po, average lang din po ang kanyang depensa. Ibig sabihin, may mga openings din na delikadong masamantala o ma-counter. Pagdating naman sa durability ng maglalaban, masasabi kong parehong may tibay. Pagka sinasabi naman nating may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon madadala ang tibay. Nagkataon lamang na kaya nilang dalhin ang suntok, lalo na sa mga tumalo sa kanila mga lods. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing komparison. Sa ranking ng BoxRec, rank 1 si Gilberto Ramirez, rank 2 naman itong si Chris Billam-Smith. Close lang po yan. Sa edad, 33 anyos si Ramirez, 34 anyos si Smith. Close pa rin, pareho na sa prime. Ngayon, sa height naman tayo. Half inch ang diferensya mga idol. So hindi na yan mapapansin, half inch lang pala eh. Southpaw kontra Orthodox. Pagdating sa power, pareho po na may knockout ratio na umaabot sa 65%. Yung 0.22 ni Ramirez, konti lang po yan. So 65, round off. Parehong 65% ang kanilang knockout ratio. Activity, parehong aktibo. Ngayon, dito naman tayo sa experience. Parehong world champion ang dalawang maglalaban. Ngunit dito po sa dito po sa cruiserweight division, may katagalan na world champion itong si Chris Billam-Smith. Ikumpara kay Gilberto Ramirez. Dahil bago lang po si Gilberto Ramirez dito po sa cruiserweight division. So, sa uri ng kinalaban, may kalamangan ng kaunti si Chris Billam-Smith. So 55-45 kasi may kalamangan kaunti. Pero tandaan natin, parang world champion ito. Sa skills, parang boxer puncher. Volume puncher si Gilberto Ramirez. Ito namang si Chris Billam-Smith. Although pareho naman silang may taglay na hand speed, pero mas maliksi ng kaunti si Chris Billam-Smith kung gumalaw. So pareho power puncher ito mga lods. Talagang malaki ang chance ang sa knockoutan din ito. Itong naturang sagupan o bakbakan. Ganoon pa man, dahil parehong may tibay, may tendency rin na mawi lang din ito sa puntusan. Kuya Dong Sports, sino ang llamado? 50-50 po ito para sa akin. Oo, 50-50 po ito mga lods. Bakit ko nasabing 50-50? Mula sa physical na appearance, hanggang doon sa rankings, hanggang doon sa kanilang skills, hindi po magkakalayo. Katunayan, parehong boxer puncher ito. Pagka maglalaban parehong boxer puncher, nakadepende na po yan sa diskarte o strategy ng magkabilang panig. Kaya, 50-50 para sa akin. Okay. Dadako na tayo sa ating official prediction.
Official prediction ko po dito, Gilberto Ramirez by unanimous decision or split decision. Dahil sa power puncher ito, posible din niyang makuha ang panalo by knockout. Doon na siguro yan sa mga later rounds. Maaring 8 to 10 or 12, ganon. Pero ang pinaka-official prediction ko po ay sa puntusan lamang. Na kung saan, nakapag-mention na po tayo, may official prediction na po tayo, na kung saan pabor nga ako kay Gilberto Ramirez na mananalo ito sa puntusan or knockoutan. Ngayon sa panig naman ni Chris Billam-Smith, may chance ba itong manalo? Ay oo naman, 50-50 ito eh. Na kung saan parehong may mga chance sa panalo ang maglalaban, 50-50. Sa panig ni Chris Billam-Smith, gamit ang kanyang liksi, power, timing at accuracy, posible din niyang mapabagsak or may knockout si Gilberto Ramirez. Pero mas kampante ako na sa puntusan pa rin. Kayang ipanalo ni Chris Billam-Smith ang laban kontra Gilberto Ramirez. Oo, sa puntusan din. By unanimous decision or split decision. Dahil sa pareho silang may mataas na knockout ratio, mga idol, given ang knockoutan, sabi ko nga, posible ding ma-knockout ni Chris Billam-Smith itong si Gilberto Ramirez dahil may mga openings din po ang boksingirong ito na posibleng masamantala. Sa madaling salita, paunahan ito. Ngayon, kung parehong kaya ang pagdala nila sa suntok, parehong lang kakayanin ang mga suntok sa magkabilang panig, so mas ako dito na mawi sa puntusan. Pero, syempre, dahil parehong may mataas na knockout ratio, may tendency pa rin ito na mawi sa knockoutan, nakadepende kung sino ang makauna. Oo, mas pabor nga lang ako kay Gilberto Ramirez. Pero hindi kataka-taka o kagulat-gulat na mananalo itong taga United Kingdom dahil 50-50 nga po ito sa ating ginagawang comparison. Abangan natin, magandang laban din po ito mga lods. Dahil hindi po bastang laban ito para sa magkabilang panig. Lalo na, dititulo ito, Unification Title Bout, at sa aking pananaw, talagang magandang match up ito. Kasi walang 60-40 dito, 50-50 lang sila. At sa ranking naman, makikita natin na 1 and 2 sa box rate. At sa physical na appearance ay hindi po magkakalayo. 50-50 pa rin. Although yung half inch na itinangkad nitong si Chris Billam-Smith, pero hindi na rin yan mapapansin, half inch eh. Sa power, parehong may knockout ratio 65%. Sa skills, parang boxer puncher. Sa experience, 2 Division World Champion si Gilberto Ramirez. Pero dito na kasi sila magpangabot sa Cruiserweight Division. Na kung saan mas di hamak na mas maraming naging laban din itong si Chris Billam-Smith. Pero ganun pa man, hindi ko hinahamak ang karanasan ni Gilberto Ramirez. 55-45 nga tayo dyan. Kaya sa pangkalahatan sa ating ginagawang comparison, 50-50 po ito. Parehong delikado sa magkabilang panig mga idol. Hanggang dito na lamang ito Bandong Sports PH. God bless.